Good morning, brethren. Can you greet your seatmate? Merry Christmas. Okay, Merry Christmas to everyone. December 21, and it is the season of not only giving, not only reunions, but also to commemorate and celebrate what God has done for us through the Lord Jesus Christ. But before I go to our meditation this morning, I want to give an encouragement from the Lord, especially on how He has been faithful in the ministries of this church. And also, we want to say thank you to those who prayed and supported in any means possible the campus ministry gift giving. So I will be showing you some pictures, we can say reports, documentations from the campus ministry gift giving that happened last Wednesday. So we of campus ministry, and most of all, your prayers and support to this ministry is the reason why this happened, of course, by the help of the Lord. Sige, we didn't have a chance to take a picture properly of what we have given to the children, but I think we have an example. We have an example on the next slide. Those are the loot bags that we distributed to the children, and to follow are the pictures of the volunteers. Discussed to them and taught them the story of Adam and Eve up to the story of Abraham and Isaac. And last Wednesday, we had the opportunity to share them the real reason of why we celebrate Christmas. Of course, it's because of the birth of the Lord Jesus Christ and the grace of God through that. And next, dito po, ipakita natin yung mga pictures. Ito po ang mga nangyari, naganap nung Wednesday. So, ito po mga volunteers, sila po, kami po ang nag-distribute, and kasama po namin nag-pack ang Amistad Brothers. And imagine, from the grabe ang provision ng Lord sa amin, from purchasing pa lang, from long lines of purchasing sa Chongsan, and distributing. And before distributing, meron pang repacking. So good for 300 students na, praise the Lord, He gave us strength na mag-repack nito. And last Wednesday, naibigay po namin sa mga bata. And iilan lang po ito sa pictures. And ito ay pictures pa lang na makikita natin na sobrang saya nila. Kahit dito lang sa naibigay natin sa kanila. What more kung na-experience natin personally, na makita natin yung ngiti nila, yung saya nila. Meron pa iba na napapasabi ng mga words dahil sobrang saya nila dito sa na-receive nila. And as I've said, makikita lang natin yung smiles nila in this picture. But even pictures lang ito ay mararamdaman natin na andyan yung saya nila. So, ayan po sila. From Section A to Section E, grades 1 and 2.
sila po ang nakatanggap ng gifts from BCFBC. And of course, sa mga support them through prayers and financial means. So for all of those, to God be the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po natin ito magagawa kung hindi dahil sa Kanya. Napakadali po mag-distribute lang ng mga pagkain, ng mga material sa mga bata. Pero this is a great opportunity for us to reach the next generation. And we can say, grades 1 and 2, matagal pa to. And hindi pa natin ma-foresee sa ngayon, with our limited minds, kung saan sila mapupunta pag nagkaroon na sila ng edad. But as we plant, as we minister to these children, we are planting seeds to them. And again, it is all by the Lord's grace that nangyari po ito. And nakita niyo po yung smile sa kanila. Tama po ba? Nakita niyo po yung saya nila, pero wala kasing sounds, hindi siya video. And wala din siyang, hindi rin natin makikita yung real-time reaction nila. But if the Lord is touching you, the Lord is speaking to you na, I want you to help, I want you to be involved in reaching the young people. I want to use you in ministering to these young generations, the next generation. Kung gusto mo makita yung smile nila personally, you can come with us every Wednesday. We will resume on January 7. I think January 7. We will resume and we will continue the ministry of the Lord in Buyagan Elementary School, 8 o'clock onwards. So if the Lord is touching you, you can join, and kahit mag-observe muna, kahit tigabigay lang ng prizes, or kahit opening prayer muna, pwede. Hindi naman automatically, Pastor, sama ako. Hindi ko sasabihin agad na, sige, ito section sa ito. Hindi naman ganun. So wag po kayo matakot. If you want to be involved, we can do it paunti-unti. Pwede sa una, andun ka lang sa likod, mag-observe. Next time, ikaw na mag-open in prayer. Next time, ikaw magpakanta. And then, until the Lord touches you na ikaw naman ang magturo. So, pwede po yun. Huwag tayo ma-intimidate masyado. Huwag tayo maging matakot na baka hindi ko kaya or baka hindi ko gift yan. But, if the Lord is touching you, let's serve the Lord together in the ministry of campus ministry. So, praise God. All glory belongs to Him. And as we said kanina, it is the season of Christmas. Mostly ang narinig natin messages is about giving, the grace of God that He gave to us, the birth of Christ, or pwede rin the obedience of Joseph and Mary, or pwede rin madalas natin na rinig yung Christmas is maybe the virgin birth, or the katulad kanina, the wise men. But this time, yung binasa po natin kanina na scripture passage, yun po yung gagawin natin meditation. Magiging meditation natin for this morning. So, I want you to open your Bibles with me on Matthew chapter 1, verses 1 to 17. Nabasa na po natin kanina para hindi tayo masyadong mag-consume ng time,
And nag-grasp naman natin, I believe, yung sinasabi ng passage while Brother Clarence read it for us kanina. Buksan lang po natin dyan sa Matthew chapter 1 and susundan po natin habang tayo ay nagkakaroon ng discussion. So this is the genealogy of Jesus Christ. What can we learn kaya in this passage? What can you observe in the passage that we have read? Sige po, tingnan niyo sa mga Bibles. Ano po ang mapapansin niyo dyan? What can we notice? May madaming pangalan. Mayroong mga pangalan na kilala natin. Meron din, first time lang siguro natin narinig o nabasa. Meron mga hindi tayo kilala. Meron din, ipinakita dito yung family tree ni Jesus Christ. Tama po ba? So, kumbaga, sabihin natin, from Jesus Christ to Abraham, ito po yung ancestral tree ni Jesus Christ. And dito po makikita din natin that majority is puro lalaki. Mamaya po malalaman natin kung bakit. And makikita din po natin na ano yung importance nitong passage na to. Puro pangalan lang naman. Pwede natin sabihin, family tree lang naman. Ano ang makukuha natin dyan? But as we go on, we will be led by the Lord in some principles that we can grasp from this passage. But before that, let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank you for this time. Thank you, Lord God, for allowing us to have this freedom that we can come to you and worship you, especially through studying your word. May you keep us away from any hindrances that can get our attention away from your message, from your voice this morning through your word. Lord God, may you give us wisdom to help us understand what you want us to learn this morning. And may you be glorified as we study your word. In Jesus' name, amen. So Matthew chapter 1, verses 1 to 17. Again, puro pangalan. Madaming pangalan na kilala natin. Meron din mga hindi natin kilala. Yung iba alam pa natin yung story nila. Yung iba naman, first time natin na rinig ang kanilang pangalan. But another observation that we can see here, bakit po kaya majority dito ay lalaki? Yung Matthew, the book of Matthew, specifically, ang pinaka-target audience niya ay Jews. Ibig sabihin, nung sinulat ito ni Matthew, ang pinaka-target audience niya na ma-minister nitong book na ito is the Jews. And to prove and emphasize to them the truth that Jesus, the Messiah, is the King of the Jews. Gaano po kahalaga na sa isang Jew, malaman niya kung saan ka nagmula. Nung time nila, kaya po nagkakaroon ng ancestral tree, and kaya din po diniscuss dito, yung lineage ni Jesus Christ is para i-prove na siya ay nanggaling sa lineage ni King of David, which corresponds doon, nagko-confirm doon sa prophecy ni Isaiah and the prophet Micah na ang Messiah ay manggagaling po sa lineage ni King David. And dito po, para sa mga Jews,
Ang naging tradition nila, which is that, dahil ito kasi yung important lang sa kanila, ang kailangan lang nila malaman, sino yung tatay mo, sino yung tatay ng tatay mo, saan nagmula yung lolo mo. Sino yung nanay mo? Hindi important. Sino ang nagpalaki sa'yo na lola mo? Hindi important sa kanila. Hindi ganoon ka-important. Unlike itong pangalan ng tatay mo, ng lolo mo, or mga ninuno mo na lalaki, yun yung mas pinagtutuunan nila ng pansin. That's why, makikita po natin, majority dito ay mga lalaki. And another observation, before we proceed sa ating main points, is, aside from the Lord Jesus Christ, example, all the names collected, iset aside natin muna yung pangalan ng Jesus Christ. Ano po ang common denominator ng mga tao o mga pangalan na nakalagay dito? They are all hindi po natin masasabing they are all men kasi meron pong babae dyan. Ano po ang kanilang pagkakaparehas? Sila po ay listahan ng mga makasalanan, katulad natin. Nakita niyo po yun? Lahat po sila, of course, except for the Lord Jesus Christ. Lahat po sila, katulad ng isang normal na tao, namuhay ng buhay na makasalanan. Masasabi natin, yung isa, ganitong kagrabe yung ginawa niya, yung isa naman, hindi naman masyadong malala yung ginawa niya. But, ang common denominator nila is, they are all human and they are all sinners. Like a normal people, just like us. And ano po ang importance nito sa atin na malaman at makuha itong observation na to? Mamaya po, i-discuss natin. But, the very major observation that I want us to focus this morning, aside from these people, men including the women that were mentioned in this passage, given that they are all sinners. Sabi po natin kanina, ang important lang sa genealogy ng mga Jews ay mga lalaki. Pero meron po tayong mapapansin dito na names of women. Meron pong 5. Kasama po si Mary. Dahil nakabukas po yung Bible niyo sa Matthew chapter 1, makikita niyo po yung pangalan ng mga babae na nilagay dito. But, katulad na sinabi natin kanina, ang important lang sa kanila yung pangalan ng tatay, ng lolo at ng mga men na ancestors. Why did the Lord allow na mapasama ang pangalan nitong 5 babae dito sa genealogy ni Jesus Christ? Because aside from all these people, except from the Lord Jesus Christ, they are all sinners, and these 4 women, excluding Mary, these 4 women that we will be looking at their story this morning, makikita po natin yung purpose ng Lord, bakit niya in-include ito at anong principles ang gusto niyang ituro sa atin from the lives and from including these people
dito sa genealogy ng ating Panginoong Jesus. So, the question, why is this list of names or this passage important today? The answer is because it is a testament of God's grace to His people. This is not the list of the purest. This is not a list of lesser sinners. This is not a list of the most obedient people na masasabi natin, siguro 99% ng buhay nila, ibinigay nila sa Panginoon. Hindi po. This is not a list of people that has most attendance on spiritual gatherings or worship. This is the list of people that has flaws, that had flaws. And some were so flawed that for the human eye, it is impossible for us to see their good points. Mahihirapan tayo pag sinabi, pangalan na to, ano kayang magandang bagay ang ma-associate ko sa kanya? Ano kayang magandang adjective ang pwedeng idikit ko sa kanyang pangalan? Sometimes ba na naisip niyo sa sarili niyo habang nag-self-evaluation kayo na para sa ibang tao kaya, ano kaya yung describing word na nakadikit, na idinidikit nila sa pangalan ko? Ano kaya yung word na ina-associate nila sa pangalan ko na, ayan si ganto, siya si ganto. Merong bansag, merong idududugtong sa pangalan natin dahil doon tayo nakilala. Ganun din daw po dito. Majority ng mga tao na nasa listahan ng genealogy ni Jesus Christ, hindi lang basta makasalanan, kundi yung kasalanan nila ay dumikit na sa kanilang pangalan, na sa kanilang panahon that time, yun na yung pagka-recognize ng kanilang community sa kanila. So bakit po mahalaga ang pag-aralan natin to? Para maipakita natin ang grace ng Panginoong Ama sa roots ni Jesus Christ through using them to fulfill His purpose. That's why I entitled our message this morning, The Grace of God in the Roots of Christ. So ano po yung mga principle na makikita natin? Meron lang po 3 na bibigyan natin ng focus mamaya. But before that, sino ba itong 4 na babae na minention dito? At ano yung naging buhay nila and ano yung nangyari sa kanila? First, makikita po natin yung life ni Tamar. Sino po may kilala kay Tamar? Si Tamar po ay daughter-in-law ni Judah. Sino po si Judah? Medyo naging Bible quiz tayo. Sino po si Judah? Anak po ni Jacob. Andyan po sa passage na hawak nyo, sa verse 2. Siya po ay daughter-in-law ni Judah dahil ang napangasawa ni Tamar ay ang anak ni Judah na si Si po ang panganay. Si Onan po yung kasunod sa panganay. And dito po, mababasa natin, Tamar deceived and tempted Judah. So, paano po umabot doon sa kasalanan na nagawa niyang lokohin at itempt ang kanyang father-in-law? Ang kwento po niyan, para po sa hindi masyadong familiar sa atin, si
Si Judah, may anak na si anak niya si at napangasawa niya si Tamar. Ngayon, si Tamar, nung asawa na niya si po ay namatay. And according to their Jewish culture, Jewish tradition, pag yung lalaking panganay namatay at yung kasunod na kapatid niya sa kanya ay wala pang asawa, dapat yung kasunod na kapatid niya, which is si Onan, ang magpapakasal doon sa asawa ni manong niya. So, namatay si kuya, si Onan ang dapat magpakasal kay Tamar. Naalala niyo po kung anong tawag doon sa pinag-aralan natin? Ngayon, eto din, si Onan. Alam niyo po nangyari kay Onan? Di ba si namatay? Ngayon, ang pumalit, ang sumalo kay Tamar, asawa ni kuya niya, si Onan, yung kasunod na kapatid ni Alam niyo po nangyari kay Onan? Siya din ay namatay. So ngayon, ito si Tamar, 2 beses na siyang nag-asawa, parehas namatay. Gusto niya magkaroon ng anak. So isipin natin, nag-asawa ka, nag-asawa si Tamar, si at namatay. Next, si Onan, namatay rin. Ngayon, sa kagustuhan niya na magkaroon ng anak, ang ginawa niya po, doon pumasok yung pagiging desperate niya. Isang araw, siya ay nagdamit na parang disguise na masasabi natin hindi siya makikilala na siya si Tamar. Dahil yung kanyang disguise umeffect. Pagpatuloy natin yung kwento. Siya ay nag-disguise na isang prostitute at sinedus niya si Judah, which is yung kanyang father-in-law. Masasabi natin yung disguise niya umeffect kasi hindi po siya nakilala ni Judah. At nagkaroon po ng conception from Judah and Tamar, which is hindi maganda para sa kanila, lalo nung time nila. At sa atin, alam din po natin, kahit sa time natin ngayon, off pa rin yan para sa moral values ng tao. So, fast forward, si Tamar, dinisip niya at sinudus niya ang kanyang father-in-law at nagkaroon sila ng mga anak. At doon po natin makikita na hindi siya originally prostitute po. Pero nagplano siya at nag-act like it. And of course, yung kasalanan na yon nagbunga, and ito po ay masasabi natin na kwento ng isang tao. Kung titignan natin sa paningin ng tao, maganda ba siya na kwento? If we will detach this story from the whole picture of the Bible, maganda po ba siyang kwento para sa paningin ng tao? Hindi po, dahil may involved na sexual immorality, merong involved na pagsisinungaling, panloloko, may involved na pag-tempt, pag-provoke sa kapwa na magkasala, mag-commit ng sin. Hindi po magandang kwento para sa mata ng tao. So Tamar was a deceiver and a prostitute that deceived her father-in-law. Next, si Rahab. Sino po may kilala kay Rahab?
Si Rahab po ay isang Canaanite. And ano yung bakit siya naging part ng story itong sa Bible? Si Rahab po ay isang Canaanite. And nung time na si Joshua ay nagpadala ng spies para mag-spy, nalaman ngayon ng mga kinauukulan na merong espiyang nakapasok dito sa atin. Ngayon, ang problema, pag sila ay nahuli, sila po ay papatayin. Yun po ang parusa. Sila po ay papatayin. O basta may hindi magandang patutunguhan ang paghuli sa kanila. Itong si Rahab, ang ginawa niya, tinago niya itong dalawang spy. Tinago niya sa bahay niya. At nung tinanong, nagbahay-bahay na yung mga soldier, yung mga kawal, nagsinungaling siya. At sinabi, wala akong nakitang spies dito. Hindi ko alam na may spies. Basahin po natin yung pangatlo. Marked in the community as a harlot. Alam niyo po kung bakit nakaligtas yung dalawang spy? Bakit hindi sila hinuli? Para po sa may mga kasamang teenagers dito, kayo na po bahala mag-explain further sa inyong mga anak. Dahil marked siya as in the community as a harlot, nung makita man ng mga kawal na may lalaki sa kanyang bahay, hindi na sila magtataka. Dahil ang ginawa niya, kailangan lang niya magsabit ng scarlet ribbon doon sa kanyang pintuan at gets na yun ng mga tao. Hindi na po natin papalalimin pa dahil nagets na po natin. Tama ba na? Dahil siya ay marked in the community as a harlot, hindi na bago para sa mga kawal. May lalaki man dyan o wala, hindi na sila magtataka. And fast forward, nung nagsinungaling siya, nakaligtas po yung dalawang spies at nakabalik sila kay Joshua to report yung kanilang purpose doon sa pag-espiya nila. And again, kung i-detach natin itong story na to from the whole picture of the Bible, hindi rin po maganda. Tama po ba? Dahil ano man ang mangyari, pag sinabi yung pangalang Rahab, automatic may nakatikim na kayo sa kanya na word. I-continue po natin. Sa pangatlong woman, si Ruth. Ito po, medyo familiar na tayo kay Ruth. Siya po ay daughter-in-law ni Naomi. And siya po yung naging asawa ni Boaz. Alam niyo po yung love story nila? Naalala niyo po yung love story nila? So, siya ay daughter-in-law ni Naomi. Siya ang naging asawa ni Boaz. Bakit siya napunta dito sa kwento? Bakit siya napasama dito sa kategory ni Tamar, Rahab at ng isa pa mamaya? Kung sasabihin po natin yung story of Ruth, siguro masasabi natin maganda ang kanyang story. Tama po ba? Sino na po nakabasa ng Book of Ruth? Or narinig na sa preaching ang story of Ruth? Lahat po tayo, or majority sa atin, alam natin si Ruth ay namuhay ng tuwid. Ba't siya napasama dito sa apat na woman na to? Yung isa, deceiver, nagpanggap na prostitute. Yung isa, harlot, nagsinungaling. Si Ruth, namuhay ng tuwid. Kaya po siya napasama dito sa kategory nila ay dahil lang isa siyang Moabite. Dahil po sa kanyang race. Ano po ang importance na malaman natin na siya ay Moabite? Yung story po ng Moabite
saan siya nag-originate, ay nagmula po siya sa isang pangyayari na hindi maganda, na para sa mata ng isang Jew, ng isang purong Jew ay hindi maganda. At kung sa Tagalog, kung alam niyo po yung word na kasuklam-suklam, ibig sabihin, diri sila, ayaw na ayaw nila. Pag nakakarinig sila ng Moabite, or nakakakita sila ng Moabite, parang ang dumi-dumi para sa kanila. Dahil sa isa pong pangyayari. Kaya po, nagsimula ang Moabites ay bunga po yan ng incest. At para po sa, ito pong nagsimula ang Moabite, makikita po natin yan sa Genesis chapter 19. At ito po, nagsimula sila sa incest. And hanggang sa naipasa yung lahi na nagmula sa incest, ang nangyari po sa kanila, recognize sila ng community as parang kung incest yung pinagmulan mo, lahat nung kasunod sa'yo ay parehas lang ng prinsipyo sa buhay. So kung ginusto mag-commit ng incest nung ninuno mo, most probably ikaw din. So ganun po tingin na sa Moabite, at from the name itself, siguro for many generations nakalipas, siguro yung isang bata, pagkasilang niya at lumaki, hindi niya nga siguro alam yung history ng Moabite. Pero dahil sa kanilang community, recognize ang Moabite na dapat layuan natin yan. Dapat wag tayo makisama sa mga yan. Wag tayo magkaroon ng relationship sa kanila dahil sila yung race na masama. Ganun po ang trato ng mga Jews sa Moabite before. Kung baka sasabihin natin, same ba ito ng racism today? Masasabi ba natin ganon? Remember, ang Jews po ay, ano po ang Jews? People of the Lord. And considered silang, kung ikaw ay Jew, dapat maka-asawa ka ng kapwa mo na Jew. Ngayon, dahil nagkaroon ng maraming races, ng maraming tribes, na nagmula itong mga ito, katulad ng Moabite, hindi na rin sila pwede makipag-relasyon sa Moabite. Bukod sa hindi na sila considered na clean, ay naging common conception na sa kanila na pag Moabite, X talaga. Parang ganun po. Sa madaling pag-explain. Basta Moabite, hindi sila makikihalubilo. At bunga ng isang malaking kasalanan sa harap ng Panginoon. So imagine si Ruth namuhay ng tuwid. Pero hanggang siya ay nabubuhay, hanggang siya ay namatay, hanggang ngayon, dahil lang siya ay isang Moabite, namana niya, na-inherit niya, nagpasa-pasa niya yung ginawa ng kanyang ancestors, yung treatment na hindi naman sana niya deserve, na naranasan niya dahil lang namana niya ang pangalan o yung race na Moabite. So, kaya po siya nasama dito. Dahil ang Moabites ay considered enemy of the Jews or Israel. And lastly, sino ba po yung makita niya dyan? Si Mary po, hindi natin masyadong bigyan ng focus yung buhay ni Mary dahil kung bibigyan natin ng focus Mary and Joseph, baka kukulangan po tayo ng time. Meron pong pang-apat pa dyan.
For those attendees ng mga Christmas party na na-invite ako, maybe naalala nyo to. But, meron po dyan, pang-apat na babae. Makikita po natin, siya ay si Bathsheba. Saan po siya dyan? Andito po siya sa verse 6. Siya po ang nanay ni Solomon. At tatay niya si King David. Alam po natin ang story ni Bathsheba and David. Ang nangyari po dito, si King David na dapat andoon sa war, nagpaiwan. And habang siya ay namamahinga, nakakita siya ng isang babae na naliligo, na-tempt siya, and gumawa siya ng move. Fast forward, nagkaroon ng conception, may nabuo, and ito pong bunga ng kanilang kasalanan, hindi pa pumunta agad dito. Ang nangyari po dito, dahil si Bathsheba may asawa, hindi ngayon pwedeng kunin ni David si Bathsheba. Sa makatuwid po, masasabi po natin ito ay adultery. Nag-commit sila ng adultery against kay Uriah, yung husband ni Bathsheba. Nasaan po si Uriah nung time na nangyari yan? Andun po siya sa digmaan. Ngayon, ayaw ni David na malaman yung kanyang ginawa at gusto niyang pagtakpan yung kanyang pagkakamali. Kaya ang naging result, yung pagkakamali, pinagtakpan niya gamit yung isa pang pagkakamali. Ano po yung nangyari? Masasabi natin murder eh. But, kung magiging technical tayo, hindi po si David ang sumaksak, pumatay, sumakal, or kung ano mang cause of death ni Uriah, hindi po siya directly. Ang ginawa po niya, inutusan niya ang kanyang mga kawal, ang leader ng kanyang mga kawal na si Uriah, ilagay niya sa front. Alam naman niya na yung kasunod na kakalabanin nila ay malalakas. Ilagay mo si Uriah sa front. Isa siya sa maging front guards natin. So, sa madaling salita, malakas ang kalaban, nasa harap ka, ang laki ng tendency na hindi ka na makakaligtas. Siya ba ang directly na pumatay? Hindi. Pero siya ba ang nagplano ng pagkamatay ni Uriah? Yes. Nagpatong-patong ng kasalanan. Sa kagustuhan na mapagtakpan yung isang kasalanan, gumawa pa ng isa pang pagkakamali para pagtakpan ang kasalanan. Pero sa mata po ng Panginoon, natakpan mo sa tao. Pero sa Panginoon, dumoble lang o dadagdagan lang yung pagkakamali. So, isa sa makikita natin dito is ang ating mga pagkakamali ay hindi dapat natin pagtakpan ng isa pang pagkakamali. Dahil ang mangyayari lang po, siguro, madideceive natin ng tao, but sa Panginoon, nagpapatong-patong lang po yan at dumadagdag lang. Habang dinadagdagan mo. At hindi magtatagal, malalaman din yan ng lahat. Wala tayong matatagong kasalanan sa Panginoon. Wala din tayong secret na hindi mabubunyag, na hindi malalaman. So, kahit anong pagkatago nila, pinagtakpan ng isa pang kasalanan, na-publicize din po ang relationship ni Bathsheba and David, lalo na ang kanilang kasalanan.
Nagkaroon po sila ng unang anak, yun po yung bunga nung kanilang unang sin, pero yung anak po nila na yun ay namatay. At after many happenings, fast forward na tayo, para punta na tayo sa tatlong principles. Nagkaroon sila ng anak dahil biyuda na si Bathsheba, si David at si Bathsheba, nag-agree sila na ituloy ang kanilang relationship. At nagbunga po ito ng pinaka-matalinong tao sa buong Bible. Kung masasabi natin, the wisest and the most intelligent person that ever lived. Yun po ay si King Solomon. Okay. Nakita na po natin yung apat. Si Tamar, si Rahab, si Ruth, and si Bathsheba. Ang common denominator nila, sila ay ano po sila? Sila po ay sinners. Although si Ruth, sabi natin, ang kasalanan lang naman niya, siguro na nabanggit, is dahil sa kanyang ethnicity or sa kanyang race. But in the eyes of God and also in the eyes of their community back in their time, hindi po maganda ang naging buhay nila. Sabi nga natin kanina, kung i-detach natin yung story ng bawat isa sa kanila from the Bible, masasabi natin, ito ang mga kwento na dapat hindi natin tularan. Yun lang yung makukuha natin principles. Although, in general, makikita natin that from their states, pwede tayong matuto ng mga bagay na dapat natin iwasan. Nakita natin yung kanilang mga pagkakamali, hindi rin nagtagal, ibinunyag ng Panginoon. At some point in their life din, hindi sila nanatili na sila din ay namuhay na makasalanang buhay. Sa madaling salita, meron man silang kasalanan na nagawa, hindi nila yun ipinagpatuloy hanggang sila ay mamatay. Bakit po? Dahil nung time na ang Panginoon inilabas yung kanilang mga kasalanan, naging repentant din sila, and sila din ay nag-submit sa will ng Panginoon. And again, kung etong story na to, i-detach natin from the story of Christ, wala silang kabuluhan. Siguro, moral values, matutunan natin. Matuto tayo na do not commit adultery, do not deceive people, do not lie, have a good testimony, or do not kill, do not provoke others to sin. Pwede po, yan yung mga principles na makuha natin. But, the reason kung bakit itong kwento ng apat na ito is isinama sa story of the birth of Christ, meron pong gustong iparating ang Panginoon sa atin dito. Meron pong tatlo na bagay na masasabi natin na bakit ito nangyari? Bakit inalaw ni Lord na from the lineage of Jesus Christ, merong mahabang listahan ng makasalanan, including these 4 women. Linawin lang po natin. Although the lineage of Jesus Christ is full of sinful men and women, hindi po na-inherit ni Jesus Christ yung sinful nature ng tao dahil siya po ay na-conceive through the Holy Spirit. Therefore, hindi niya namana yung sinful nature na nagmula pa kay Adam, Abraham, sa lahat po ng pangalan niya dyan. So, yun po ang, that's why sinet aside natin yung pangalan ni Jesus Christ kanina. Dahil
Lahat ito sinners except Him, who lived a blameless life for the fulfillment of God's purpose. So ito pong apat na ito, nakita natin, they are sinners. Merong malalaki yung kasalanan, meron kasalanan lang niya dahil nabuhay siya sa mundo as a Moabite, product siya of sin. Hindi iba pang men na nakita natin kanina. Knowing their story, they are sinful, they are, at some point in their life, they disobeyed God, and some point in their life, they put their faith in God and obeyed the will of God for them. So, how is this relevant to us today? Napakaganda po nung tingin natin na every time na mag-aaral tayo ng salita ng Bible, hindi lang tayo basta madadagdagan ng knowledge, kundi mas maganda na makita natin itong sinasabi sa Bible na isulat 100,000 of years ago, thousands of years ago, applicable pa rin at magagamit pa rin natin sa current generation na meron tayo. Paano maging relevant ang ating inaaral sa ating everyday lives? So meron po tatlo. God allowed this to happen. Firstly, because God allowed this to happen to show that the plan of redemption is for all. In 1 Timothy verse 2:5-6, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Dito po makikita natin sa 1 Timothy chapter 2, and dun din po sa binasa nating passage kanina, that Christ came to the world not for the perfect. Christ came not for the lesser sinners, but for this kind of people, sinners. God wants us to see that for Him, your faith is more valuable than your past. That's why, nasabi po dito, at I want to emphasize, Jesus Christ gave Himself, but before that, was born in this world as a baby, lived a righteous life, and gave Himself as a ransom for, not for some, not for those who have high achievements, not for those na walang mabigat na kasalanan, but for all. Ang hirap po i-embrace bilang mga anak ng Diyos yung katotohanan. But kailangan po natin matutunan ito. How about the criminals? Criminals who believed in the Lord Jesus Christ, has a relationship with Jesus Christ, and after they believed in the Lord Jesus Christ, they lived a new life, completely different from their past. Maliligtas po ba sila? Sila po ba ay pupunta sa heaven? Ano po ang sagot? Yes. Parang hindi kayo sure. The keyword is, he believed in the Lord Jesus Christ. And masasabi ba natin, tunay ba? Depende siguro kung tunay. Pero, sabi po natin, after na mag-believe, siya ay namuhay ng isang klase ng buhay na nakakapag-glorify sa Panginoon. Completely different sa kung ano yung pinagdaanan niya in the past.
So katulad ni Jesus Christ dito, nakita natin yung humility niya na He came for all. And hindi importante sa Kanya kung ano yung mga kasalanang nagawa mo in the past. Ganun po ka-gracious and loving ang ating Panginoon. Sa atin po, sa mata ng batas, ang criminal dapat pagbayaran niya yung kanyang ginawa. Kaya po sinasabi natin kanina, ang hirap i-embrace. Paano kaya yung mga nagnakaw ng 100 million? Pag sila ba ay nasyera ng gospel, sila ba ay maliligtas at magbabago buhay sila? Paano kung yung nagnakaw ng milyon? Nagnakaw siya ng milyon, nakulong siya, nasyera ng gospel sa kulungan, tapos nakalaya siya. After that, naging teacher ng Sunday school, naging preacher, naging minister ng church. Posible po ba yun mangyari? At siya ba ay mapupunta sa heaven? Yes, because the plan of redemption is not only for the clean, but for every sinners. Regardless kung gaano kagrabe sa mata ng tao yung ginawa mong kasalanan. That's the grace of God. Katulad ng mga tao na nabanggit natin kanina, even though namuhay sila ng hindi magandang klase ng buhay, nagkaroon sila ng malalaking kasalanan, masasabi natin, but because of God's grace, He still used them. Ginamit pa rin niya sila to fulfill His purpose and will for all humanity, which is for Christ to be born. Imagine God using sinners, change them, and then use them for His purpose. Is it possible? Yes. The answer is yes, because ito po ay nangyayari po sa reality, at dahil po sa Kanyang grace, ito po ay patuloy na mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin at sa mga pinag-pray din natin. Lord, sana magbago na to. Itong tao na to, tagal ko na sinisharean. Ang tagal ko nang kinakausap about gospel. Ayaw pa rin niya. Ang tigas-tigas pa rin niya. But, remember that the plan of redemption is for all. At kung ito ay will ng Panginoon, mangyayari ito sa tamang panahon. The key for us that we need to do is to be persistent. Magpagamit lang tayo ng magpagamit sa Panginoon dahil naniniwala tayo, darating ang panahon kung ang Panginoon natin, binago niya ang buhay ng mga tao na nakita natin kanina, posible nila din itong gawin sa atin at sa mga mahal natin sa buhay na pinag-pray natin. So that's the plan of redemption. It is for all, and the only thing that will matter is if you have a relationship with the Lord Jesus Christ. He can give you a new life. He can give you eternal life. He can forgive all of your sins because of the Lord Jesus Christ. We believe in Him and acknowledge Him as our Lord and Savior. We will receive all these spiritual benefits. Secondly, God allowed this to happen to show that God can use you for His purpose. Makita po natin kanina, He used broken people. Masasabi pa natin na ginamit niya itong mga makasalanan na ito. Mas maganda po sabihin natin,
binago niya ang buhay ng mga taong ito, and then ginamit niya for His purpose. Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do. Dito po sinasabi na the very point na tayo ay naniwala, tinanggap si Jesus Christ sa ating buhay, tayo po ay binigyan ng panibagong buhay. Sabihin natin sa madaling salita, binigyan ka ng bagong pag-asa na ayusin yung buhay mo. Ganun po ang pwede natin siya ma-interpret as katulad noon. But to be specific, yung dating ikaw, namatay na yun. At binigyan ka ng panibagong buhay ng Panginoong Jesus. Gano'n po ka-importante sa atin ngayon? Bigay natin yung example natin kanina. Itong si criminal, nakulong, di ba? At nashare ng gospel. Nag-repent doon sa kulungan. Naniwala siya kay Jesus Christ. And then, siya ay nakalaya. And pumunta siya sa isang church. Siya ay naging pastor. Hindi po ito totoong kwento, baka sabihin niyo ako yun. Hindi po ako, wala po akong past na criminal. Yes, I am still, baka po kasi sabihin niyo, nagte-testimony ako. For example, meron din po akong kilalang pastor na ganito. Nangyari, nakalabas siya ng kulungan, nasingit siya dun sa loob. Nakalabas siya, nagpastor siya. At dahil sa kanya, nagkaroon ng maraming mission fields sa Visayas. Maybe narinig natin siya sa balita, maybe nakita natin sa social media. Way back many years ago. Nagbago siya. At dahil sa kanya, ang daming nasave. Ginamit siya ng Panginoon to touch the lives of many, many people. So masasabi ba natin na ang isang makasalanan, pag nagkaroon ng relationship kay Jesus Christ, binago niyang Panginoon at namuhay ng matuwid para sa Panginoon at nagpagamit sa Panginoon for His purpose? Possible ba yon? The answer is yes, because katulad po ng pinag-aralan natin sa binasa natin kanina, He can use even the broken people. He can mend them and use them to accomplish His purpose for our own good. So God did this. God allowed this to happen to show that He can use you for His purpose, regardless of your past, regardless of ano yung label mo dito sa community. Regardless kung ano yung binansag nila sa'yo, God can use you for His mighty purpose. Walang makakapigil doon. Because He is our loving and gracious God. And lastly, why did God allow this to happen? To show that God's grace is beyond measure. In Romans chapter 5 verse 20, now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. Katulad ng mga tao na pinag-aralan natin kanina, naging hadlang ba ang kanilang past para gamitin sila ng Panginoon? Nanatili ba silang ganon buong buhay nila? Hindi. Pero sila ba ay ginamit ng Panginoon to fulfill His purpose? The answer is yes. And it's all because God's grace is beyond measure. For example, masabi natin,
Ano ang sukat ng haba ng isang pew? Siguro pag gumawa tayo ng tape measure, makuha natin yung sukat. Paano kung isang row, kaya ba sukatin? Paano kung lahat ng ito, sukatin tapos ipag-add? Kaya ba natin sukatin? Kaya, pero nakakatamad yun. Ba't mo papagawa sa amin yung pastor? But, my point is, possible siya, matagal lang. But, grasping, measuring the grace of God is like measuring infinite numbers of pews. Kahit anong gawin mo, kahit gano'ng katagal, hindi mo masusukat. Because it is beyond measure. Sabihin natin, gano'ng kalaki ang grace ng Panginoon, gano'ng tayo kamahal ng Diyos. Pwede ba natin sabihin 100 over 100? Pwede ba yun? Yung sabi pa, mahal na mahal ako ng Diyos, 101 over 100. Lagpas pa, kasi sobra yung pagmamahal mo. But the truth is, we cannot put a number on how gracious our God is. It is infinite over 100. Lagpas pa sa hindi natin maisip, masukat. Gano'n po kahalaga yan sa atin? Ano man ang ating past, the grace of God surpasses any kind of sin. Even yung kanina, harlotry, prostitution, adultery, or even yung pagsisinungaling, panloloko sa kapwa. God's grace surpasses any kind of sin, or even ethnicity, or even the dirtiest reputation. Just look at the family tree. That ganito ako kamahal ng Panginoon. Ano man yung nagawa ko in the past, ano man yung ginawa ko in the past, hindi yun nagmamatter sa Kanya. At hindi yun magiging hindrance para ako ay magpagamit sa Kanya. He is interested in giving you a new life in Christ. That's why Christ was born, mga kapatid. Para bigyan tayo ng panibagong buhay. Hindi tayo manatili dun sa past. Meron pa ako narinig na testimonies. Kung hindi lang ako hanggat maaari sana, ayoko nang ma-mention kasi ayoko na siyang maalala. Pero alam niyo po, God can give you forgiveness through Christ. The kind of forgiveness that will erase all the records of wrongs in your past. He is not interested in where you have been, kung saan ka galing. Kung ano mang klaseng buhay ang meron ka dati, God is not interested in that. He is more interested in using you to glorify Him, to glorify His name by living a life completely opposite from the life where you have been. Ganun po ang tunay na kaligtasan. After mo maniwala kay Jesus Christ, meron ka ng relationship sa Kanya, hindi na tayo para bumalik pa sa kung saan niya tayo ni-rescue. Pinull out na tayo dyan ng Panginoon para dito tayo mamuhay. Hindi natin pwedeng sabihin, therefore, na I have a relationship with Jesus Christ, but I still embrace my past. Balik natin yung example kanina before we go to our application. Nagpastor na yung kriminal at madaming na-save sa kanya. Hindi ko na po ulitin from the top yung kwento kasi I hope nakakasunod tayo. Nagpastor na yung kriminal at maraming na-save through him.
Pero, meron siyang isang kasama, meron siyang inmate, meron siyang kakosa. Sabay sila sinira ng gospel, yung isa sabi niya, I love you, Lord. Pagkalabas ko dito, promise Lord, a-attend ako ng church every Sunday, pati prayer meeting, isama mo na. Paglabas ko dito, promise, magbabagong buhay ako. I love you, Lord. I praise your name. I glorify your name. Nakalaya siya, yung kakosa niya, nagpastor na, naging missionary na. Siya, kung ano yung kaso niya, bakit siya nakulong, paglabas na, ginawa niya ulit. Ngayon, masasabi po ba natin na yun yung tunay na pagbabago, tunay na relationship kay Jesus Christ? Hindi po. Dahil ang tunay na relationship kay Jesus Christ, ang gusto natin i-pursue is yung panibagong buhay na binigay sa atin. Kung tayo ay binigyan ng many chances na ng Panginoon, ito po ang klase ng buhay na i-pursue natin. So, nakita natin kung gaano ito ka-relevant sa atin, and para mas maging relevant ito sa ating daily lives, lalo na ngayon, Christmas season, yung mga hindi natin usually nakakasama, mamimit natin, yung mga nakakasama natin dati na hindi natin nakakausap ng mahabang oras dahil busy sa mga trabaho. Ngayong holiday season, meron po tayong opportunity na i-share ito sa kanila after natin i-internalize sa ating mga sarili. Number 1, make your past mistakes a lesson, not a discouragement. Wag na wag po na ang past mo ang maghihinder sa'yo para mag-involve ka sa mga bagay na gustong ipagawa sa'yo ng Panginoon. Kung sasabihin mo, ayoko mag-involve sa ministry kasi naalala ko, ganito ang ugali ko dati. Ayoko mag-involve sa ministry, or wag muna question. Ganun po ba ang plan of redemption ng Panginoon? Siya po ba ay magbibigay ng salvation depending kung ano yung past mo? Hindi. The answer is no, dahil His grace is beyond measure. Your past won't matter to Him. So, gawin natin siyang lesson. Ano kaya ang pwede kong makuhang lesson dito para ma-improve ko yung mga bagay na kailangan kong alisin, kailangan kong idagdag, kailangan kong baguhin. Dito po natin pwedeng i-apply yung mga past mistakes natin. Never natin i-allow na ang kaaway, i-dictate tayo sa kung ano gagawin natin based sa kung ano yung past natin. Yan po ang grace ng Panginoon. Hindi niya po tayo niligtas para magpander sa past at maging alipin pa rin ng ating past. Tayo po ay niligtas ng Panginoon to enjoy the new life na binigay niya sa atin. So make your past mistakes a lesson, not a discouragement. Number 2, live a life that pursues the things that glorifies God. Kadugtong po nito na dahil tayo ay binago ng Panginoon, binigyan ng panibagong opportunity, new privilege to use our lives. Dati ginagamit natin siya to hurt Him. Ginagamit natin itong buhay natin to do things that will hurt God. But ngayon, new life in Christ, dahil meron na po tayong relationship sa Kanya, we must pursue the things that will give Him glory. Number 3, share to someone that Christ was born to redeem you. Ilan yung bibigyan mo ng gifts ngayon? Ilan yung makakasama mo ngayon?
ngayong holiday season. I hope, hindi man lahat, no? But if the time will permit, time will allow, yung dating hindi mo makausap kasi busy kayo, eto na yung time mo. Yung dating hindi mo makausap dahil magkalayo kayo, magre-reunion kayo, magkikita kayo, ito na yung time. Let us share to them, remind them that itong Christmas kaya tayo nag-celebrate dahil mahal ka ng Diyos. Jesus Christ was born for you and me, even though we are undeserving. And He wants us to respond. Ano yung response na hinahantay ni Jesus Christ? Have a relationship with me. And bibigyan kita ng panibagong buhay. Number 4, pray to the Lord where He wants to use you for the coming year. So ito, medyo last part na ng taon, last part ng December. Napakagandang opportunity para sa atin na mag-pray. Lord, next year ano ang plano mo sa akin? Lord, next year saan ministry mo ako gusto pumasok? Lord, saan mo ako gustong gamitin? Or pwede rin, Lord, prepare me. Hindi naman sinasabi agad, ipasok mo yung sarili mo agad. Pray to the Lord na i-prepare ka and i-reveal sa'yo kung saan kanyang aspect or ministry gustong gamitin for His glory. And number 5, show the grace and love of God to others. Madaming pagkakataon po na pwede natin ipakita yung grace and love ng Panginoon. And as we end, let's thank the Lord for this opportunity that He gave us. Sabi nga natin, itong Christmas season, of course, the message is about Christmas. But more than the message of the birth of Christ, makikita natin, this all happened because of the grace of God, that He used many people to fulfill His purpose. And pwede na sabihin, sana dapat ano lang muna, parang anong oras na eh. Pero kailan pa natin maririnig ito ulit. So let's be thankful to the Lord and pray to Him that we can apply all these things and the principles that He allowed us to learn this morning. Let's pray. Lord, we thank you for this time. Thank you, Lord God, for allowing us to enjoy the time and reminding us that enjoying listening to your word every Sunday is just a short time compared to the many hours that we have in weekends, weekdays, and Sundays in the weekend. Lord God, thank you for allowing us. We have the freedom to be reminded by your word that this happened all because of your grace, because of the grace of yours that is beyond measure. So help us, Lord God, to apply and live a life of gratitude in response to your goodness, your grace, and love for us. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen.